Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Aquarius. Madami tayong card. Sinapol ko na yan. Dito lang tayong focus kasi napakarami niyan, no? May third party. Parang nagkakaroon ka ng choices sa buhay. Aquarius, this reading is for you, October 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na puso niyo yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na personal reading at energy niyo lang ang gusto niyo makonect, all the details po ito sa baba ng video na ito. Yung mga gusto magpa-personal reading, ipaki-add ako sa FB. Same lang din naman ng channel ko, yung FB ko. Kasi na-i-spam po yung inyong mga message. Ang dami po na nasa spam. Hindi ko po yun binubuksan kasi delikado daw yun. Kaya kapag hindi ako nakapag-reply sa inyo, ibig sabihin yung text nyo or yung message nyo is nasa spam. Kaya try and try until we succeed. Okay? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, maaring energy mo. Energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit, huwag ipilit dahil hindi ito sa'yo. Unang-unang labas sa devil lang. Okay, we have the door. There's an opportunity, may isang opportunity sa buhay mo na paparating, no? Na naghihintay para sa iyo. Yan. Kumbaga, pumasok ka sa door na yon. Kung siguro mga idea, yan. Opportunity is idea, creativity, yung mga gusto mong gawin, ganyan. May mga gagawin ka raw. And the barrel, sinasabi nga dito na may mga sitwasyon sa'yo na maaring nagkakaroon ng lack of success, mga money man yan, mga situation na related man yan sa love, or sa iyong mga gustong gawin sa buhay na goals, no? Sinasabi dito. Dog barking, yan. Mayroon daw tao, or ikaw na magbibigay ng advice about sa situation mo na pinagdadaanan sa ngayon. We have the chair feel something. Kayo na mag-ano sa aking English ha. And may tao down, may bagong tao or bagong kakilala na papasok sa buhay mo. Ibig sabihin, there's an opportunity at pagka itong opportunity na ito is dumating sa buhay mo, dito mo makikilala ang bagong tao or may nakilala ka ng bagong tao. Okay? And with the harp, there's a great happiness na magaganap sa buhay mo. Okay? Sama sa casket ibig sabihin may magtatapos. Mayroong talaga? May namatay? May namatay or may magtatapos na cycle sa buhay mo. Pag may nagtapos sa buhay mo na cycle, may door na parating or there's an opportunity at doon mo makikilala itong tao. New person. Ito. At the happiness is darating na sa buhay mo. Punta ka lang, pasok ka lang doon Okay, sa'yo, sa ngayon, panakita mo yan, diba? Sa'yo ngayon is, yes, nagkakaroon ng mga delay sa'yo, no? Maybe, this is your energy din, energy mo rin to, Aquarius and Libra, yan, may mga, when it comes to your health, ingat kayo, kasi sa ngayon, ang health na situation na nakita ko sa inyo is, hindi ko alam kung pagod, irita, general yung parang walang peace sa mind, sa nararamdaman, wala ka nun nung kung titingnan ko si card, wala yun sa'yo. Maaaring iba rin sa inyo is meron kayong inner illness, may mga sakit, pagdadamdam, feel, kung ano man yan, no? Yung mga inner illness na yan. Talagang, yung iba din, ingat din kayo kasi maaring kayo is may sakit na anemia,
anemia. May anemia kayo, tsaka yung hindi balance yung ano nyo, no? Kumbaga, infertility, either, hindi ba yun yung ano? yung, kasi pag infertility para sa akin, ano yung hindi ka balance. Hindi balance. Siguro, iba sa inyo, ano, kumbaga, hindi nagkakaroon ng, hindi na nagkakaroon ng regla, or, or ano na, nagtatapos na. Ano ba rin? Ang baboy ni ate, no? Sorry hindi naman yun yung ibig sabihin. Diba? Baka nga iba, diba? Kasi there's a delay in ano Kumbaga, handun yung, ano ba tawag dito? Iba pagka babae. Meron din yun sa lalaki. Hindi lang babae ang nagkakaganon Halimbawa, ano ka na, yung patapos na kasi meron din tayo ditong ano, diba, ending. Ano ko lang example ko lang 'di ba yung ang pagkakaano ko doon, kapag daw ganun, medyo iba-iba na yung nararamdaman, naiirita na, nababagot, mga ganun, no? Okay, may ganun. Yun lang. Kung ano man yung infertility na yan, basta infertility is imbalance, hindi balance Okay? And then, yun nga, yung iba dito, there's a changes or a transformation, mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Gusto nyo nang lumaya, no? Kumbaga, nagkaroon naman ng awakening sa inyo, pero sa nakita ko dito, may mga problema, storm, crisis, or baka binaha kayo, may bagyong darating, may taong galit or galit ka, no? Sa nakita ko dito, maaring may nagwasak ng nararamdaman mo, baka nabaha yung sasakyan mo, nasira yung sasakyan mo, may nagsira ng family mo, mga ganyan, or yung relationship man yan. And then yung may mga problemang dumating, no? And then nakikita ko dito, yun nga, nagiging emotional yung iba, yung mga gusto ko yung itama, maaring pinagdadaanan nyo rin is a justice, or nanghihingi kayo ng katarungan. Ingat din, maaring hindi ko alam kung saan parte ng buhay mo at ba't ka nangangatog. Hindi ko alam kung baka sa illness mo, sa nararamdaman mo, baka may sakit ka, o kaya nang naiinis o nangangatog ka sa galit, dahil ang daming hindi nagmo-move o hindi nagpo-forward na situation sa buhay mo. O nagkakaroon kasi ng delay sa iyo, no? Kumbaga, dito yung mga pag-iisip, no? Pag-iisip, naiinis, iniisip mo daw yung mga, kung titingnan mo to, di ba? Ito, nung nakaraan, o kaya yung mga sitwasyon mo na ngayon. Yun, may mga yung mga pag-iisip na yun, ano? Nakaraan at sa ngayon. And then, nandun dito yung stuck. Iba dito, maaari magiging busy, magulo yung isip, there's a blockage, no? May mga sitwasyon na ipino-focus mo at gusto mong i-focus dahil gusto mong masolusyonan, no? Sa nakita ko dito, nagkakaroon ka rin ng self-control sa nakikita ko dito. Diba? May self-control tayo nakikita. Kumbaga, kinokontrol mo or nakokontrol ka ng mga bagay-bagay o sitwasyon sa ngayon. You're stagnant ka, no? And may mga sitwasyon na hindi wala kang magawa Actually, wala kang magawa. Mangyayari at mangyayari. Mangyayari ang dapat mangyari. Yan ang nakikita ko dito. Maring may tao rin dito na ano, no, malamig ka na or malamig na siya sa'yo, ganyan. May tao na maaring nakapagbibigay sa'yo para ma-stuck ka, ganyan. Sa nakita ko dito. The snake, yun nga, nakikita ko rin sa'yo dito, Aquarius, there's a commitment ako nakikita na nagiging toxic sa'yo. May mga sitwasyon, tao, situation na commitment, kaya promises na toxic, na maaring hindi siya nagagawa. Pero iniintindi mo or naiintindihan mo ang mga bagay-bagay, no, sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng partnership na mga pandaraya no? May mga kontrata na magtatapos or may mga dealing na hindi natutupad sa nakita ko. May taong tukso. Yan, may mga taong hindi pwede pagkatiwalaan. There's a cheating. May mga promise talaga sa iyo. There's a promises or may meron ka sitwasyon na nakipag-deal ka na maaring hindi natutuloy or na mali. Pero you are very mature, no? Yan, magkakaroon doon ng maturity sa'yo. And nandun ka lang. Pero pinipili mong maging peace. And parang may mga sitwasyon ako nakikita dito na there's a white kasi siya. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na ika-clarity mo dito. Yan. Kasi white to May mga sitwasyon na ika-clarity mo siya.
Baka iba sa inyo nag-retire na, no? Alam mo na, ano eh, pero you have the may wisdom ka raw o karunungan para i-clarity yung lahat ng ito sa nangyayari sa buhay mo. Yung mga bagay-bagay. Kasi you're old enough to understand yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. At yun ang gagawin mo, no? Sa nakikita ko, i-clear at i-clarity mo yung mga bagay-bagay. Baka nakakita ka ng number na, puro 1 siya, 01101110. Ang galing, It's a changes of 55 is a change and the new beginning. Also, this is a new beginning. There's an ending and the new beginning and the changes, ito sa mga number na to. Siyempre, sinasabi ito, kailangan mo daw maniwala sa mga sistema na gusto mong mangyari. No? And starting, meron ng mag-over, meron ng pagbabago or there's a beginning na ang nakikita ko dito. And then, hold your vision. Hold your vision. Kasi vision is maaari may mga sitwasyon na alam mo na mali, kumbaga, hindi pa siya nangyayari. Pero, naiisip mo, kung ano yung naiisip mo, totoo yun. Nakikita mo yung sitwasyon, tapos nangyayari siya. No? Sa nakita ko dito. And 1551, yeah, maybe you are manifesting abundance, money, pagbabago, yan. There's a mga prosperity, di ba? Focus on a good to maintain concentration on the outcome. Yan, nakita ko naman na may pupukusan ka daw na isang sitwasyon para magkaroon yung mga dinideserve mo sa buhay. Doon ka daw magpo-focus nga sa mga ideas mo, sa mga action mo, para makuha mo yung goals mo. And yun nga, para handun din daw yung ginagawa mong ito, kasi this is changes, yung ginagawa mong ito, this is a situation na gusto mong mangyaring magandang karesultahan. Yan, ang nakikita ko sa'yo. You have a brave spirit din sa nakikita ko, no? And, yun nga. Yes, may mga situation na totally nag-fail or mag-failure na sa buhay mo, no? Nagkakaroon sa inyo ng mga spiritual development or enlightenment. This is a personal or spiritual development sa iba, no? Yung mga sitwasyon daw na may mga matututunan ka sa mga sitwasyon na magtatapos, sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. And then, yung mga sitwasyon na yon, ang magiging kalabasan at the end is the happiness, yung katotohanan. Posible yung mga yun nasa paligid mo na. No, just a fluid is a little thing and a big one. Fail are fun. Yan, di ba? Kumbaga, tama nga, fail are fun. Kumbaga, wag mo masyadong, alam ko naman na hindi ka naman magpapa-stuck dun eh. Kumbaga, yung mga failure mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng katatagan. Yun yung nagbibigay sa'yo na mas makita mo yung happiness, yung enjoyment mo, and fulfillment, and yung goals mo sa buhay mo. And 0110, yan, belief system, di ba? And go after what you want. Unique destiny, inspiration, talent. Yan. May mga lalabas na mga talent sa inyo, karunungan, appreciation. Actually, may mga tao na magbibigay sa'yo ng appreciation. Yan. May mga, handun yung pagiging gratitude, no? Yung maraming mangyayaring changes na ikagaganda ng buhay mo. Sa nakita ko. Yan. You're blessed with the talent and skill. May talent ka talaga. May talent ka na kaya mong i-clarity yung mga bagay-bagay. No, sa nakikita ko dito. Easy for you to stand out from the crowd. Kumbaga, you have a ability para ma-enlighten mo rin yung sarili mo. Kasi you have a unique way na mga sistema ng buhay. No? Meron kang talent na ganun. Kasi matalino ka. Actually, matalino ka. Your dream will soon come true. That's your path to success. Itong sitwasyon na to, yan nga yung makakapagbigay sa'yo ng success in your life. And syempre, your dream will come true soon. No? Use your talent, use your ability, belief system. Gawin mo yung lahat. Have the moving up, shedding, and your work. Ups and downs. So, nakita ko dito, may mga sitwasyon sa'yo na ups and down maaring yun nga nakakapagpa-stuck sa'yo,
sa mga sitwasyon. Siyempre, nandun naman yung moving on sa nakikita ko dito. Andito na rin yung unti-unti mo na daw, ikaw, unti-unting magle-level up or unti-unting mag-i-increase yung power mo at saka yung status mo by this October. Baka ngayon nangyayari na yun, no? Either sa promotion or you are moving for a better, no? Sa nakikita ko dito. O kaya, moving from home, office, ano ba yung ating English mo eh, balungot ano, mga office, yung andyan tayo yung ano eh, yung magka-climb ka na sa ano ba yung ladder? Hagdanan, tama ba ako? Tama di ba? Hagdanan, going towards sa success mo. Ganun na. Ganito ka na katatag, oh. Nakita mo yan? Iaano mo yung ano mo, sarili mo to enlighten. Yan, magkakaroon ng enlightenment sa iyo. Sa nakita ko. Nakita ko naman na you are moving. Yan, may mga nag-move na ng bahay, office, nag-change na, no, sa nakikita ko dito. And yun nga, may mga sitwasyon daw na ano napipigilan ka. Yan, ang nakikita ko dito. Kumbaga, handun yung growth mo, imbis na maging ganito ka, meron pa rin parte ng ibang buhay mo o aspeto ng buhay mo na napipigil to grow kung sino ka. No, sa nakita ko, maaaring may tao or may sitwasyon na nagiging toxic sa'yo para ikaw is ma-stuck. May mga sitwasyon na yung mga goals na gusto mo mangyari na hindi pa nangyayari sa nakita ko, or maybe you are not ready, hindi ka pa talaga totally nag-heal, no, sa ngayon. Sa nakita ko, baka may sakit ka o may mga pinagdadaanan kang sitwasyon, pupalo. Ayun, nagpunas pa kami mag-ina. Yan. May umiinom ba ng medicine dito? Mayroon daw may mga dapat i-workout sa inyo may mga sakit ata kayo, iba. Absent daw, no? Yun nga. Isa ngayon, stagnant ka kasi, no? May sitwasyon sa'yo na stagnant ka. Na tinitingnan mo, may mga sitwasyon na tinitingnan mo kung may pag-asa. Kasi ang sitwasyon mo ngayon pag ganyan, no? Parang, di ba yung hagdan, yung paikot-ikot. Alam mo yung paikot-ikot na ganon? Ganon. Imbis na diretso pataas, ang sayo, ikot-ikot, may tao dito na pinapaikot ka. Ingat ka, ha? Yun na nakikita ko dito dito sa na to. Yan, paikot-ikot. May tao dito na pinapaikot-ikot ka, and then, or maybe you have a situation na, ay, anak! Dali lang. Yun, ako nagdudugas ng ng barahe. I-allow mo daw yung sarili mo to move on. Kasi may mga sitwasyon daw na kahit na mahirap ang situation, pinipilit mo kasi kailangan. Kasi kinakailangan. May mga ganun ka doon na sitwasyon na ginagawa ngayon. Or gagawin mo. Para kung umalis ka dito sa pagiging stagnant mo, o kaya kung may sakit ka ganun, magpipilit mong bumangon. Yan, may mga sitwasyon na pipilitin mong bumangon at gagawin mo ang lahat, no? Sa nakikita ko dito. And then, may nakikita rin ako dito na when it comes sa lahat ng mga gagawin mo, kasi honest ka sa sarili mo. You want to be honest. May tao, maaring kasi meron tayong snake, diba? Maaring may tao dito na gumagawa ng mali. Sa nakita ko to. Meron yung success daw, hindi daw agad-agad yun. Meron daw sitwasyon sa buhay mo na hindi agad-agad mo-fix. No? Kumbaga, yung success na yun is in a process. No? Sa nakikita ko dito. Pinaprocess pa siya. Maring ikaw, sa sarili mo, may mga sitwasyon na pinaprocess mo pa. Diba? And we have the 999. Kumbaga, may mga sinasabi dito na this is a lesson learned. Lesson learned kasi to. Baka nakita ka ng 999. Yan yung lesson learned na
na ano, yung mga nagiging resulta, may mga mangyayari sa buhay mo o nangyari sa buhay mo na kailangan mo daw matutunan at kailangan mong mapag-aralan, no? Sa nakita ko, may mga benefits na nangyayari or mangyayari sa buhay mo. Kumbaga, pag-aralan mo at pumulot ka ng bagay doon para ma-accomplish mo yung mga, meron kang gusto ma-accomplish sa ngayon para ma-accomplish mo yung magandang resulta. Sa nakita ko dito. And be strong lang daw. You need to be strong. Kasi you are a strong person than you think, no? Sa nakikita ko dito. Kasi handun yung lakas ng loob mo and you want to make sure o gusto mong ma-assure talaga na magkaroon ng happy outcome sa lahat ng mga gusto mong gawin. Ganun ka-strong yung personality mo, Aquarius. May travel ba kayo? Kasi may ano dito, travel. Ako nakikita. May travel or there's a shipment or mga bagay na magaganap na pangyayari. Isa nakikita ko sa'yo. May finish line, no? Nandun talaga yung ano, no, reminiscing the past na mga nangyaring situation. The good and the bad, no? Andun yung napifigure, may mga sitwasyon na napifigure out mo. Tama ba yung English ko? Mga ganun daw. Unconditional love, expect miracle. Oy, congrats, oh, you have a miracle. Have faith, maniwala ka lang daw sa taas at alam ko. Palagi ko to nakukuha sa'yo, hindi mo napansin? Yung mga, ano, yung mga laging nanonood sa akin. Ilang beses natin itong nakuha sa'yo. Diba, expect the miracle. At pinakikinggan ka ng taas. Palagi kang humingi sa kanya ng tulong, ha. Easy does it, there's no need to hurry. Force things to happen. Everything is occurring in a perfect timing. Yes, there's a divine timing, yung mga bagay-bagay. Kumbaga yung miracle na inahintay mo, yung mga desire mo, yung manifestation mo, in a process yon at in a perfect timing. Ibibigay niya yon in a perfect timing, in a divine timing. Yan, iba nga dito, nagkakaroon ng unconditional love either sa ibang tao, sa sarili, yan, sa mga nagiging sitwasyon na kaganapan, naganap, ganyan. Ang nakita ko sa'yo. Every situation, no matter what the outward appearance may be. Pero ihabala ko. There's a chance. Yes, there's a chance. May mga small happiness naman doon na magaganap at naganap sa buhay mo. Pero also, there's a chance na mangyayari sa buhay mo na ikapapanalo mo. Yan, may mga panalo naman. Hindi man ganun kabongganious na gusto nyo mangyaring mag-success sa buhay nyo. Achievement pa rin yun. Small achievement pa rin yun. No? And yan, we have the Fool, the Fool, the Nine of Wands, and the Devil. May mga biglaang mangyayari or biglang nangyari. Ay, may tutulungan ka? May paglabas ng pera ako nakikita sa'yo. May sitwasyon daw na mag-uumpisa kang muli. No? Kaya dito na yung sitwasyon mo na may susubukan ka na isang sitwasyon. Either, kasi may nakita tayong moving home, di ba? Tingnan ko nga, kung ano ko yun, moving home. Halimbawa, baka umpisa ng new work, new house, new place, mga ganyan, or new ideas, mga sitwasyon na new project, mga ganyan, ang nakikita ko dito. May mga susubukan ka ng mga bagay-bagay. Ano to? May tingnan ko nga, may nakikita ako Devil, oh. Pero stop nanti. Stop mo. Dalawa talaga? Sabi ko sa'yo Okay. May pagwasak, May tao dito na iniisip ka. Malapit to sa puso mo. O sa baka ito si Devil. Tao na mainitin ng ulo. Tao, either anak, asawa, a family member, co-workers. Sa ngayon nakikita ko nagiging matatag ka masyado.
Yes, good, no? Andito na yung pagiging matatag mo, andito na yung mga sitwasyon na nagkakaroon na rin ng clarity sa lahat ng mga project or mga gagawin mo sa buhay mo. Kumbaga, there's a new horizon na magaganap sa buhay mo, there's a new beginning, yan, bago lahat, mga bagong gagawin sa buhay mo. Hindi ba nananakat ang ulo mo? There's an abandonment, ano? Kasi we have the tower din kasi. There's an abandonment, either may, kasi ito rin to. May tao na nawala sa'yo? Tingnan nga natin. May tao na nawala eh. Either namatay o inabandonahan ka o inabandonahan mo. Kasi nakita ko dito may mga problemang dumating sa buhay mo. Yan o. Ah. Ibig sabihin, may pamilyang nawasak. Pamilya, relasyon, pangako, kumbaga nagkaroon ng isang situation na nakapagbigay sa'yo ng deep unhappiness. Nakapagbigay sa'yo, may mga sitwasyon na mga pag-aalala. Kumbaga nagkaroon ng mga changes. Hindi man siya totally wasak sa iba. Sa iba dito wasak talaga eh. Hindi man ganun ka totally iba sa kawasak. Andun yung may mga pagdadaanan o pinagdadaanan kayo na calamity, crisis, disaster, mga situation na magkakaroon ng distraction sa way nyo, sa mga revelation, may mga hindi sa unexpected, expect the unexpected, no? Kumbaga, nakita ko dito. And then yun nga, may tao dito na nagiging toxic or situation sa'yo na to-toxic ka, no? Kumbaga, andun yung nakikita ko yung trap mo. May mga inaalala ka eh. May mga inaalala ka daw sa buhay mo. Mag-aalala. Okay. Thanks. Ibig sabihin, mayroon pa sa buhay mo na totally hindi, may mga tension pa na totally na hindi pa nagtatapos. At dun ka na-i-stuck. No, sa nakita. Kumbaga may mga bad decision din ako nakita na nagawa o naganap sa buhay mo. Kumbaga na-overwhelm ka sa isang situation. Sa iba dito, na-overwhelm kayo sa choices. Then, kumbaga, yung sa dami ng choices o you have a choices naman, tapos ang napili mo is yung choices na yun. Nagkamali ka. In-expect mo kasi yun, pero hindi pala. No? Kaya, yun. Tatrap ka dun. Dun sa mali na yun. Kaya nakita ko dito, dito yung back to reality, no? Sa nakita ko dito. Hindi ka makaalis doon sa sitwasyon na yun kasi natrap ka. Yun. Nakikita ko yung sadness mo. Siyempre, yung sadness mo kasi may sadness pa rin kahit paano. May sadness. Someone's bullying or may tao dito na hindi siya papayag na mananalo at manalalo siya sa paraan na gusto niya. Kumbaga, kahit mali, kahit hindi patas, ganun siya. May taong mahina ako nakikita. I hope wala kang sakit ha. Yun ang nakikita ko. May pagkikita ng mga kakilala, no? May pag-uusapan daw kayo. Bakit may nakikita ako sa yung documents, papeles, papers, may ganun. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun sa'yo sa nakita ko dito. No? There's a competition, may nakipagkompetensya daw. Bakit ganun? May tao dito na may mga pag-uusapan kayo na related ang money actually eh. Pero ang nakikita ko mabagal ang lahat ng bagay sa'yo. Nagiging mabagal. Or magiging mabagal. Ito. Yung success mo magiging mabagal din sa ibang parte ng life mo, no? Kakaroon ng choices. May third party. Sa iba, choices. Sa iba is trap ka.
Andito yung, di ba nananakat yung bandang tiyan mo? Parang may masakit sa, kaya nakikita ko yung weakness mo eh. Yung pagiging mahina. Baka may sakit ka, likod, bandang tiyan. Yun, sinabi ko na naman sa iyo kanina, di ba, ibang sakit mo. Yun. Ingat ha, alagaan niyo yung sarili niyo. Arigato namaste, God bless.